Hello mga kainday, good morning, panibagong umaga, panibagong Monday ng umaga, bagong araw sa ating lahat. So ito na nga guys, magluluto ako ng parata o chapati kasi mag-aalmusal ako bago ako aakyat doon sa taas. Tapos na pala ako naglinis sa sala, tapos na din sa CR, basta lahat sa baba is natapos ko na. Umalis na din yung amo ko at saka yung mga alaga ko. So naisipan ko kumain muna kasi nga madami nga pong lilinisan sa taas kasi nga Lunes. Every Monday kasi magpapalit ako ng sapin ng mga kama nila. So 5 yung papalitan ko ng kama na sapin kaya medyo matatagalan ako matapos doon sa taas. Eh baka gutumin ako kaya naisipan kong kumain muna. Nagluto ako ng chapati ng 1 piraso at nagkakamiyan lang. Hindi ko na lang pala nilagyan niya na siya guys sa butter kasi nga mamanikan naman siya. Aakyat na ako doon sa ganyan kasi napansin ko pala yung buko talagang patay na patay na si dirham pala yung isang kasi ito pero may limang piraso. Ayos na kasi lang mahal dito. Masarap yan siya. Tinis mo lang kahit hindi mo lalagyan na yan dati pero ganun cheese kasi ano siya manamnam siya ka-color yung ano talaga. So ayan siya guys, masarap talaga yan. Sapat talaga doon sa kape pag nag-aalmusal ka. So 1 piraso lang yun siya, manamnam sapat na yan sa akin. So binilisan ko ng pagkain dyan kasi nga aakyat ako sa taas. Kailangan guys, kasi every Monday magpapalit ako doon sa taas sila. So mga alas 2 pa naman yung ginawa ko, baka matumba ako ilabas tapos ng 5 lamat ko tsaka wala na ako. Minsan yung amo ko ay kaya kakain mo na ako. Yan. So bago pala ako aakyat sa taas, nilabas ko na itong isda tsaka manok para pagbaba ko is ano na. So ayan guys, pupunta ako sa taas sa third floor kasi kukuha ako ng mga sapin ng mga kama. Yan dito lahat nakatambak yung mga bag nila tsaka yung mga comforter tsaka sapin. So nakita ko ito, inayos ko kasi hindi nila inayos pagkalagay. Ito talaga sila pag ganyan nasira, hindi na yan nila ayusin. So ayan guys, naghanap ako, nahirapan pa ako naghanap para kay amo kasi si amo napakaselan dun sa pang ano niyang kama niya. Kasi kahapon nagpalit naman ako kasi pinalitan niya kasi daw nga luma na yun, itatapon na daw. So ngayon doble na naman yung trabaho ko. Magpapalit na naman ako ng sapin niya. Bali 5 kama pala yung papalitan ko. Sa lahat malalaki. Kaya medyo matagal-tagalan ako ngayon sa paglilinis sa taas. So sana matapos ako hanggang alas 10:30. Kasi nga maghahanda pa ako para sa tanghalian nila. So ayan guys, mag-uumpisa na ako. Ito pala yung kwarto ng 2 kong alaga, yung bunso at ikalawa sa bunso na puro lalaki. Isa lang yung kwarto nila, 2 sila sa isang kwarto. Ito yung sa bunso, pinapalitan ko na. Talaga yung sapin niya pinifit ko kasi kahit na maglalaro dyan sila sa ibabaw ng kama, okay lang, hindi masira. Pag Monday talaga pagod na pagod ako kasi ang dami kong lilinisan, dami kong papalitan. Tsaka yung ibang mga sapin nila sa kama, dyan ko nilalagay sa ilalim ng kama ng alaga ko kasi may lagayan naman yan, parang box pa, parang double purpose pa. Kasi para pa hindi na ako akyat-akyat kasi napakahirap talaga akyat-akyat, masakit na yung paa ko. So ako lang talaga mag-isa pag araw kasi yung mga alaga ko may pasok, yung panganay naman na babae may pasok din yan pero alas 9 yung pasok niya. Yan siya sa kwarto niya kaya ako lang talaga dire-diretso yung linis ko. Kaso lang kahit na mag-isa lang ako, mahirap kaya ako lang lahat luto, linis, lahat na. Kaya mas madali yung trabaho ko pag wala sila dito.
So, ayan, nilalagay ko na yung kumot. Tadaan! Tapos na. So, ito naman guys, ito yung kwarto ng pangalawa sa panganay. Yung lalaki. Medyo malaki itong higaan niya, kaya nahihirapan ako, ang bigat. Saka nangangawit yung mga kamay ko kasi talagang ang bigat-bigat. Ito yung problema ko pag nagpapalit ako ng mga sapin-sapin nila sa kama dahil yung kamay ko nangangawit talaga. So, ayan. Pag nagpapalit kasi ako ng mga sapin nila, talagang inaano ko dun sa gilid-gilid kasi nga gusto ko pag kahit na nakahiga sila, hindi sila masira yung sapin nila. Ito pa naman sila parang naglalaro. Talagang dinidiin ko doon sa ilalim para kahit na anong laro nila dyan sa babaw ng kama, tatalon-talon sila, hindi masira yung sapin niya. Ayan na guys. So ayan, puti yung nilagay ko dyan na sa pinangunan niya kasi wala naman ako ibang mahanap kundi yan, puti lang. Ay, napagod talaga ako kakabuis nito. So ayan, tapos na maglalagay na ako ng kumot, ng comforter. Ayan. Akala nyo siguro madali yung trabaho dito sa abroad, hindi. So ayan na guys, tapos na siya. So ito naman dito sa amo ko, bubuksan ko yung bintana kasi para makita nyo. Ang kagandahan ng dito sa kwarto ni amo kasi makita mo yung kwarto niya kasi nakaharap sa may kalsada, kaya kitang-kita mo yung ambience ng tawag nito, ang umaga makikita mo talaga papasok yung araw. Yun ang kagandahan. So ito pala kagabi pinalitan ko ito ng sapin kasi pagka umaga sabi niya ayaw niya kasi daw kumukupas, itapon na. Ngayon tinanggal ko, pinapalitan ko na naman. So nilagay ko dyan is puti para wala na siyang masabi. Minsan dagdag din sa trabaho itong si amo. Tapos mabigbigat pa naman yung kumot niya. Ang bigat talaga ng kumot niya, nangangawit talaga yung kamay ko. Hinto muna ako sa boys. Talaga hinahin po tawag nito, gihanga ko. So ayan, saka yan guys, masilan talaga yan. Sabi niya sa akin, pag stripe daw yung puti, dapat stripe din yung unan. Buisit nga. So ayan, lilipat ko pala yung camera para makita nyo kasi medyo madilim. So ayan, ito yung pinakamahirap, yung pagpasok ng kumot dun sa niya kasi sa kamay, at saka mabigat kasi yan, kaya masakit yung kamay ko, nangangawit talaga as in. So kailangan mo pang pantayin para hindi makrampod yung ilalim at pantay-pantay talaga siya. So ayan, tapos na ako. Thank you pala guys doon sa mga nag-subscribe at hindi nag-escape ng mga ads ko dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyo guys, and thank you for watching all my videos. Thank you so much. Ayan, tapos na. Bye bye. God bless everyone. Thank you for